Kung meron kang produktong gusto mong ibenta sa mga bata, gumamit ng mascot. Kung meron ka ring laban o advokasya na gusto mong kumonek sa tao, katulad ng ginagawa ngayon ng PNP sa kampanya kontra droga, gumamit din ng mascot. Pero kamusta naman kaya ang mga taong nagsusuot nito? Paano kaya nila sinisigurong hindi sila mamamatay sa init? May bagong recruit ang Philippine National Police o PNP para tumulong sa pagsugpo sa bawal na gamot. Nitong Lunes, ipinakilala si PO1 Bato sa flag ceremony ng PNP, kung saan nakaharap niya mismo ang original Bato, si PNP Chief Ronald De La Rosa. Ayon sa PCRG o Police Community Relations Group ng PNP, ito raw ang unang pagkakataon na ginawa nila ng mascot ang kanilang hepe. Kaya naman namin ginawa ng PO1 yan. Pinapakita namin doon sa mga kapulisan namin, yung PO1 which is the lowest rank we have in the Philippine National Police, na kahit PO1 ka, you can make things better. Katulad ng ibang mascot, specialty ni PO1 Bato ang pagsayaw. Nakakatuwa at nakakatawa man ang kanyang antics. Seryoso daw siya sa kanyang misyon na tumulong sa kampanya kontra droga, lalo na sa ating mga kabataan. Number one, nagiging problema kasi sa mga bata, yung curiosity nila. Dito kami pumapasok. Kailangan paalam ka agad namin sila at their early age, elementary, high school, na wag niyong itry, even try, wag niyong gawin. Ang ka-hashtag squad goals ni PO1 Bato. Ang mga puppet na sina Tatay Digong and the Addicts. Sino kayo? Ako si Boy Bangag. Meron akong iaalok sa'yo. Gusto mong droga? Hindi! Ayaw ko! Hindi pwede! Hindi po ito spoof. Ang tawag po dito, tribute art. Ay, so ito, tribute figure po ito para kay President Duterte. Pero sino ba ang nasa likod ng mascot na si PO1 Bato? Walang iba kundi si PO2 Lawrence Fernandez, Junior Investigator ng Complaints and Referral Monitoring Center ng PNP. Ang Police Community Relations Group po kasi ang building image po ng PNP. Dapat hindi sila matakot sa PNP, kundi dapat sa PNP sila pupunta pag may mga problema. Hindi raw inakala ni PO2 Lawrence na dahil sa tawag ng kanyang propesyon, mapapasabak din siya sa pagiging mascot. 6 years na po ako sa PNP. Pili ko itong profession kasi ito yung pangarap ko nung bata pa ko at pagmamalaki ko itong trabaho ko ito. Pero wag daw ismulin ang kanyang ginagawa, lalo't napakainit ng kanyang costume. Kailangan uminom ng maraming tubig kasi sa sobrang pawis din po na nilalabas natin para hindi po ma-dehydrate. Nakilala rin namin ang lumikha sa mascot na si PO1 Bato, ang puppeteer at mascot maker na si Sam Fuentes. Kadalasan daw na umaabot ng mahigit 1 buwan ang pagbuo ng mascot. Pero dahil rush ang request para kay PO1 Bato, natapos nila ito sa loob lang ng 2 linggo. Unang iminolde ang ulo ng mascot gamit ang clay. Isa-isang tool na ginagamit ko sa sculpting, ang aking paboritong butter knife. Nung natuyo, iminolde na ito sa fiberglass na siyang pinakinis at pininturahan pa. With General Bato, very distinct yung pagiging kalbo niya. Dapat mabigyan ko ng justice yung itsura ng kanyang ng ulo. Kailangan mong identify kung ano yung prominent na picture niya. So, which is yung head. Doon ako nagtagal, doon ako nag-focus. Para naman sa katawan ng mascot, pinagtagpi-tagpi ang foam para kumorteng katawan ng tao. Foam sculpting. Ina-achieve natin yung exact look ng legs. Ang presyo ng pagpapagawa ng isang mascot, umaabot daw ng 40,000 pesos. Ang magbayaw na sina Francis at Dexter, paggawa ng mascot, ang kanilang negosyo mula pa noong 2013.
Andito po tayo sa aming paggawaan. Latest namin mga design ngayon na gagawin pa namin. Dati nakikiprint lang kami sa iba. So ngayon ay meron na kaming printer na pwede na kami mag-print ng sarili namin. Kami na rin yung nagdi-design yan. Ang unang-una is yung kulang nga kami dun sa mga kapital, tapos yung equipments, space, yun yung mga kulang sa amin dati. Pero habang nagtatagal, dahan namin siyang nakukuha. Ngayon, may sarili na kaming gamit. Pero gaano ba talaga kahirap maging mascot talent? Lahat ng pawis mo tumatagaktak. Lahat hanggang baba, hanggang taas, pati sa ulo. Ang suot na katawan ng ilang mga mascot maihahalin tulad daw sa 15 kumot na nakabalot sa katawan. Pakiramdam tuloy ng nagsusuot para siyang nagsasauna. Ang ulo naman ng mascot, kadalasang 2 hanggang 3 kilo ang bigat. Para naman makita ang nasa paligid, sa maliit na screen nakasilip ang tao sa loob. Kung kumukurap naman ang mascot, ito'y dahil meron siyang pinipindot sa loob. Meron po kaming manipulation, tawag dito cable wire. Siya yung magpapapikit sa mascot. Kaya kung ang pagmamascot talent ang gusto mong pasuking trabaho, kailangan kondisyon ang iyong katawan at uminom ng maraming tubig para hindi ka ma-dehydrate.